Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that, your savage love. Usapang TikTok generation? Abay, teka muna. Kailangan ako muna ang unang magsample. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. Teka lang po. Parang alam ko kung ano yung sasabihin ko sa inyo. TikTok muna ako. Wait lang. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kosa, hindi ko po talaga makuha kung ano ang tamang step sa sayaw na ito, and even yung sayaw do familiar po sapagkat lagi ko naririnig, ano? Hindi ko po alam ang feeling, kaya naman aking sinubukan yung application na ito kung bakit maraming nahuhumaling. And hindi ko po itatanggi sapagkat isa po yung aking anak sa mga gumagamit ng application na ito, kaya naman atin pong pag-usapan ano nga po ba yung truth behind this application and bakit ko siya tinawag na TikTok generation. Ano? Na sa panahon ngayon, ito po ang isa sa mga leading na social media platform, and ano nga po ba ang nagiging epekto na to sa younger generation, sa mga epekto na to sa ating mga anak, ng epekto na to sa ating kapatid, sa mga kabataan, at higit sa lahat sa ating mga Kristiyano. Pero teka lang, magpa-practice po muna. Ito is batang 90s ano po versus TikTok generation. When I am referring to TikTok, hindi ko naman po sinasabi na ang lahat ng gumagamit ng TikTok ay in bad terms, ano po. So may mga gumagamit ng TikTok kagaya din po ng ginagawa natin o yung mga nauna sa atin na ginagamit po ang mga platform na ito upang sa gayon sila ay makapagbahagi ng salita. Pero ang akin pong tinutukoy dito is in majority, o kung hindi man majority, is yung halos nagiging karamihan, no? Especially doon po sa ating mga younger generation, no? Yung atin pong pamagat is batang 90s versus doon sa TikTok generation. Ako po ay isang batang 90s, of course. Ako po ay pinanganak way back 1992, so I considered myself, ano? So automatic naman po yun na batang 90s. And doon po sa TikTok generation ngayon, sila yung mga lumagpas na doon sa edad ng millennial. Ano? So nakakalungkot man pong isipin, pero madalas masasabi po natin na ang generation po ngayon ay halos dahil nga ang TikTok ang isa sa mga nangunguna na social media platform sa mundo pong ito, is siya yung halos nakaka-impluwensya doon sa mga anak natin, doon sa mga kabataan, sa mga kapatid po natin, or even doon sa mga millennial na nasa generation pa ng masasabi natin na kanilang kabataan. So, kaya naman po, before natin pag-usapan yung TikTok generation, let us talk about doon sa mga batang 90s, ano? So, mapapansin po natin, napakabilis ng pagbabago ng mundong ito. Kung ating titignan, before, sabi ko nga po, dati, ang weather noon, hindi naman ganoon kainit ang panahon sa Pilipinas. Pero, dumarating yung time na even panahon na dapat ng taglamig o panahon na ng tag-ulan is andun pa din yung summer, o kung hindi naman tag-ulan na pero summer pa din, o kaya hindi naman summer na pero tag-ulan pa din. Ano na po yung makikita natin na yung gradual, o hindi nga gradual actually andun na yung mabilis na pagbabago, ano, sa mundo po natin. Kaya naman kung ating titignan, hindi lamang po panahon at hindi lamang
temperatura, weather ang nagbabago, kung hindi pati po yung ating pamumuhay. Before, sabi ko nga po, binavalue ng Pilipino or ng tao ang pagsasama-sama sa isang bahay, nagluluto, nagsasama-sama sila ay sama-sama naggagayak ng kanilang pagkain, ng kanilang merienda. Sa panahon po ngayon, sobrang ang nais ng Pilipino is yung lahat mabilisan na. Kaya po nauso yung mga fast food chain, no? Na hindi mo na kinakailangan magluto, sabi kain tayo sa labas, punta ka lang sa labas, order ka ng pagkain mo, instant na po yung pagkain, which is ito na po yung preference ng mas maraming Pilipino o ng mas maraming tao sa panahon ngayon, without even thinking na yung essence po nung family bonding, yung essence ng pagsasama-sama ng pamilya doon pa lamang sa time ng paggagayak ng pagkain, maaring habang kayo ay naghihiwa ng gulay, nagpe-prepare ng manok, is andun yung kwentuhan, andun yung pakikipagpalitan ng mga bagay-bagay, nagkakaroon po ng bonding, Instead dito sa generation ngayon, pupunta ka sa fast food, order ka ng pagkain, minsan habang kumakain yung mga anak mo, nagsa-cellphone pa sila. Kung minsan naman habang kumakain kayo dahil may susunod na ulit nakakain sa inyo, inaapuran nyo, binibilisan yung kumain, So, nawawala na po yung presence nung family ties natin. Siguro, isa yun sa mga epekto ng generation, So, gusto ko lamang pong banggitin yung panahon ng 90s, dito po nauso yung instant tsaka yung express, Dalawang bagay na nais ko pong i-emphasize, isang instant tsaka isang express, gusto ko lamang po kayong bigyan ng konting history. In 1912 na nagsimula po na ma-discover o ginamit yung instant noodles, that's 1912. Noong 1950 naman, nag-start yung mga instant coffee natin. Siguro dyan na rin po pumasok yung 3-in-1. Tapos noong 1965 naman, andyan na po pumasok yung instant reply. Ibig sabihin, siguro hindi mo na kailangan pa na mag-type ng napakahabang message kasi isang click mo lang, nandun na yung short na message na marireceive mo. And ito lamang po 1994, ito po halos nag-boom yung instant messaging, or yung SMS, short messaging services, kung saan hindi na po tawagan ang communication kasi ang tawag before ay mahal. Kapag nag-text ka, andun na yung content na o yung thought ng gusto mong sabihin, makakapag-communicate ka na, Pero kung atin nga kung titignan before, 'di ba, sa generations ng 90s, andyan yung snail mail, kung saan even isang page man yung binabasa mo, bawat salita, bawat word, ninanamnam mo yung nakasulat, kasi ganun po ka-valuable yung letter na yon, yung pinagdaanan niya, kung gaano kalayo, gaano katagal mong inantay. Tapos pag dumating sa'yo, parang tila isa siya sa mga kayamanan na ikikip mo. Kumpara po sa mga SMS na na-invento, isang click mo lang, pwede mo siyang i-delete, or parang wala na pong laman kung ano man yung sinasabi niya, Kaya naman punta po tayo doon sa express kanina, instant yung ating pinag-aralan. Ang kahulugan po ng express sa English dictionary natin ay to get by pressure, to press out, or to squeeze. Ibig sabihin, apurahin, puwersahin, upang nang sa gayon makapag-produce ka ng something, So kaya naman po nauso na yung mga express natin, express delivery, mga express mail, even sa pagkain may mga express na po, So ibig sabihin talagang dumarating tayo sa generation na halos lahat inaapura, lahat minamadali, lahat gustong madalian, So kaya nga po sabi ko, before ang panliligaw ay inaabot ng taon, sa generation po ngayon, isang araw lamang, magkakindatan lamang kayo, ay automatic kayo na. Tapos kinabukasan may mangyayari sa dalawa, may mangyayari sa mga to. Tapos darating yung time, ilang weeks lang or ilang months lang, buntis na si babae o buntis na yung bata, Na nakakalungkot po na sinasabi ko nga, ang batang 90s before ay ganito na po yung generation na inabutan natin. Ibig sabihin worse na. Pero ngayon, pag-usapan natin ano ba yung mas nagiging worse na generation. Sabi nga po sa Biblia, ang mundo sa panahon ngayon ay
pasama na ng pasama. Kaya naman punta po tayo doon sa introduction ng ating TikTok generation. Bigyan ko lamang po kayo ng konting background tungkol doon sa ating TikTok. Ang TikTok po ay isang media platform na na-imbento po o nag-launch noong September 2016. Originally, ito po ay nagmula sa bansang China, sa China po nagsimula yan, kung saan sinasabi po dito na mayroong 689 million na mga users sa buong mundo ang gumagamit, nag-install, nag-download ng TikTok. Ulitin ko po, disclaimer lang, I am not referring to the TikTok na ginagamit po doon sa mga mabubuting bagay. Yan po ay bigay ng Lord na technology. Kaya naman gamitin. Pag-usapan po muna natin yung bad side, though nakikita natin yung mga good side. Disclaimer po ulit, sabi ko nga, hindi po ito majority. I am just referring to those generations po, tatawagin natin TikTok generation. Kaya naman sabi po dito, balik tayo ron sa ating facts about TikTok, na meron na po siyang 2 billion downloads doon sa ating Google Play Store. At sabi po dito, 62%, napakalaking porsyento po, mahigit kalahati, 62% ng edad na gumagamit ng TikTok ay 10 taon, hanggang 29 years old. Meaning, it's younger generation. Siguro hindi pa po kasama dyan yung mga anak natin, Yung anak ko po ay 4 na taong gulang pa lamang, pero gumagamit na ng TikTok, Pero bakit hindi po siya sinama doon sa bracket ng age? Ibig sabihin, pero pang percentage na aside from 62% na gumagamit ng TikTok doon sa generation na yon, yung mga mas bata pa ay hindi pa po kasama doon sa bilang. Bagamat nakaka-amaze ang mga numbers, ito po ay nakakalungkot para sa part nating mga magulang. Sabi dito, ang average spend po na kinoconsume ng bawat user ng TikTok ay 52 minutes po sa bawat araw. So, ibig sabihin sa one day, kumukonsume siya ng 52 minutes, siguro hanggang 1 oras sa pagti-TikTok lamang. Pwedeng paggawa ng videos, paggawa ng pagsasayaw, paggawa ng kanyang mga challenge, or kung hindi man, panonood ng mga videos. So, ito ay available sa 155 countries out of 195 not countries po sa buong mundo. Ibig sabihin, 40 countries left na lamang po ang natitira na hindi pa napapasok na bansa ng TikTok. So sana all. Buti pa sa TikTok nakapaglibot na halos sa buong mundo. Samantalang tayo, ilang bansa pa lamang po yung ating napuntahan. Ulitin ko, out of 195 countries, 155 countries na po ang may TikTok, at 40 countries na lamang ang wala pa nito. Kaya naman, pag-usapan po natin yung danger nung sinasabi kong TikTok generation sa panahon po ngayon. Makikita natin, sabi ko nga po before, yung mga batang 90s ay nauso ang instant at ang express. Ang TikTok generation naman ay nauso ang TikTok, makikita po natin na ang generation natin ay patuloy na pasama. Nagkakaroon po tayo ng isang corrupted na generation. Pag sinabing corrupted, I am not referring po doon sa money o doon sa corruption sa gobyerno. Ito po ay corruption by evil spirit, saka corruption sa utak ng mga tao. Na day by day, unti-unti, hindi po natin napapansin, hindi natin namamalayan na nagiging worse and worse at mas worse pa yung generation ng mga sumusunod pa, na susunod pa. So sabi nga po, ito yung term na nabubulok yung ating sistema. So automatic, kapag bulok po ang ating sistema, kapag bulok po ang ating paligid, expect natin na yung ating mga anak ang magsasuffer sa mga pangyayari pong ito. So bagamat nakakalungkot na bakit sila pang magsasuffer, ito rin po ay naging bunga ng kagagawan natin, ng kapabayaan ng mga generations natin. Though, sabi ko nga po, hindi pa naman huli ang lahat. So, nakakalungkot lang po na sabi ko nga, ano ba yung mga proof na pasama ng pasama ang mundo sa Pilipinas na lamang po pag-usapan natin.
Ang teenage pregnancy po sa Pilipinas, nakakalungkot po para sa mga kabataang babae. Makinig kayo sapagkat ito ay para sa inyo, ito ay mensahe para sa inyo. Ito hindi isang biro sapagkat isang katotohanan, sabi po dito, 2 milyong bata ang ipinapanganak sa Pilipinas kada taon ng mga teenager. Kabataang babae, makinig kayo. Sabi doon, 2 milyong bata ang ipinanganganak kada taon, nagbubuntis, pero pa po doon yung mga nabubuntis, tsaka yung mga nabubuntis, tsaka yung mga nagbubuntis. Sa Pilipinas, bawat taon. At para lamang po sa record, rank 13 po ang Pilipinas pagdating sa teenage pregnancy sa buong mundo. Hindi po nakaka-proud sapagkat nasa top po tayo. Ito po ay isang malaking sampal na katotohanan sa atin na kinakailangan merong gawin tayo. Kinakailangan tayo ay kumilos, kinakailangan baguhin natin ang kaisipan, paglabanan natin ang battle spiritually sa paligid po natin sapagkat yan ay influence na Satan, influence ng mundong ito, sapagkat kung makikita nga po natin, tayo na ay hindi natin makakaila na tayo na po ay nasa end times, nalalapit na po ang pagtatapos ng mundong ito, bagamat walang nakakaalam kung kailan ang eksakto, but makikita po natin in Matthew chapter 24 na yung signs ng pagtatapos ng mundo is darating ang false prophet. Maraming magsasabi, ako ang Diyos, ako si Jesus, sumampalataya kayo sa akin, sumamba kayo sa akin. Nandiyan na po silang lahat ngayon. Nandiyan na rin yung rumors of war. Yung nation against nation, kingdoms against kingdom. So yung dispute natin ng Pilipinas versus China, US versus China, yung iba't ibang bansa in India versus Pakistan, India versus Israel, Israel versus Saudi Arabia or Israel versus Arab countries. Ano na po yung nakikita natin na palapit na ng papalapit ang panahon na dumarating na rin po tayo sa matinding taggutom, andyan na rin po yung pandemic, and even yung mga lindol na halos hindi na po natin ina-expect ang lakas is binanggit po in Matthew chapter 24. Isa sa mga babala, isa sa mga signs na ang Panginoon ay parating na. So kaya naman po sabi dito sa 1 John chapter 2 verses 15 hanggang 16, sabi doon, huwag ninyong ibigin ng mga makamundong bagay. Sabi po dito, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa mundo. Paalala ko lang po, ang mundong ito ay si Satanas, sapagkat ang nagli-lead po sa mundo natin, aminin man po natin o hindi, dapat nating malaman, dapat nating alamin na si Satan ang nagro-rule sa mundo pong ito. Sapagkat tayong mga Kristiyano, ang atin pong panghabang buhay na residence ay doon po tayo sa langit. Ito po, ang mundong ito ay pansamantala lamang nating tirahang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So kaya naman sabi doon, ano ba yung kinakailangan nating gawin? Ano ba yung ating ano ba yung obligasyon natin? Ano ba yung mga kinakailangan nating gawin upang ang bulok at ang nabubulok na generation po natin ay maayos natin at ating matulungan. Ayaw naman po siguro natin na dumating yung time na yung ating mga apo ay masira na ang buhay, sila ay mga hindi na nag-aaral, instead sila ay nasa bisyo na sa murang edad, o kung hindi man sa murang edad, sila ay nagkaroon na ng asawa, nabuntis, nagkaroon ng pamilya, halos nasira ang buhay. So, bilang isang mga Kristiyano, tayo pong mga Christian leaders, o hindi man mga Christian leaders, tayo pong mga nakakilala na sa Panginoon ang dapat nasa front line ng battles. Sapagkat tayo ay nakikidigma. Tandaan po natin, tayo ay nasa digmaan. At tayo po ay mga sundalo at pulis ng ating Panginoon.
Para po saan? Para kanino? Sa mga espiritu, sapagkat ang battle po natin ay hindi naman physical, hindi naman sa pamamagitan ng armas. Ang atin pong laban ay spiritual na hindi po nakikita ng mata. Kaya naman, anong purpose natin? Sabi ko nga, ang atin pong role is to restore this generation and preserve these young generations po. Ulitin ko, ano yung purpose natin sa mundong ito? Number 1 is to restore, and number 2 is to preserve. Pag sinabi pong restore natin, is ibabalik po natin sa kanyang dating anyo. Pangalawa naman is yung preserve, ay atin pong pananatilihin sa pinakamaayos o doon sa pinakamagandang anyo niya before itong gamitin. Kapag sinabi pong preservation, pinapahaba po natin yung buhay. Pinapahaba natin yung buhay ng isang bagay. Ngayon, spiritually naman, pag sinabing preserve, is pinapahaba po natin yung ating pagiging banal hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Disclaimer lamang po, ulitin ko, ang kabanalan po ay hindi pagkakaroon ng perpektong buhay. Pag sinabing kabanalan, ito po ay ang buhay na tinanggap mo na sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay namuhay na bilang isang bagong tao. Ano po? Doon pumapasok yung word na born again. Hindi po pag sinabing banal, ako ba ay wala ng kasalanan? Pag sinabing banal, hindi po. Sapagkat tayo still ay nasa mundo pa, tayo ay hanggang nabubuhay ay magkakasala. Pero dahil nga po sa grasya ng Panginoon, andun na po yung grace sa atin at bilang ganti naman doon sa ating grace ay nararapat lamang po na ating i-restore at ating i-preserve yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung buhay po na walang hanggan. Sabi nga po, balik tayo, sabi ni Dr. Jose Rizal, na kabataan ang pag-asa ng bayan. So kung nanonood ka man at ikaw ay isang kabataan, huwag mo nang tanungin kung sino yun kasi tignan mo yung sarili mo kasi ikaw yun. Ikaw yung kabataan na tinutukoy ni Dr. Jose Rizal before na kabataan ang pag-asa ng bayan at hindi kabataan ang sisira at wawasak ng bayan. Napakalinaw po, sinabi niya, kabataan ang pag-asa ng bayan. So kaya naman, ano ba yung ating mga obligation para i-restore at i-preserve yung younger generations po natin? Especially sa ating mga born again, sa ating mga Christians, ano ba yung role natin? Ano ba yung purpose natin sa mundong ito? Ano ba yung binigay sa ating utos ng Panginoon, task ng Panginoon, upang sa gayon i-restore ang generation na ito? Sabi po doon, sa Matthew chapter 5 verse 13 hanggang 16, sabi doon, in 13, you are the salt of the earth. So tayo po yung nagsisilbing pampaalat, or before, ang asin po ay ginagamit upang i-preserve ang karne, i-preserve ang isda, pahabain ng buhay ng kanilang mga pagkain. So kaya naman sa atin po spiritual, tayo po ang magpe-preserve ng generation na ito upang ito po ay manatili na sariwa o manatiling kapaki-pakinabang hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ikalawa naman, sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 14, that you are the light of the world. Ikaw ang ilaw ng mundong ito, tayo ang magsisilbing liwanag, ikaw, ako, tayong lahat. So, kapag ang ilaw ng poste sa isang mahabang kalsada ay isa lamang, so magiging madilim po yung daan na dinadaanan ng mga tao. Kung halimbawa naman sa 10 poste, ang 10 lahat, yung poste na to, yung 10 poste ay umiilaw lahat, gumagana lahat, tayo po ay makapagpo-provide ng mas safe, mas clear na daan para po sa ating kabataan. Para sa younger generations, sa mga susunod na generations, yung kanilang daan po ay mayroong kaliwanagan, sila ay makakaiwas anumang panganib, anumang hindi magandang pangyayari yung nag-aabang doon sa kanilang pupuntahan. So kaya naman sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before others. Tayo pong mga Kristiyano yon,
Tayo po ang magsisilbing ilaw para sa kanila, para sa mga nasa dilim, para sa mga hindi pa nakakakita ng liwanag, sapagkat that they may see your good deeds. After makita po ang iyong kabutihan, ay mag-glorify natin yung Father in heaven. Ano? So kapag tayo po ay nagsilbing liwanag sa iba, sila po ay nakapunta sa liwanag sa pamamagitan natin, ang ating pong Diyos Ama ay nag-glorify natin. Ngayon, before po tayong magtapos, pumunta tayo doon sa pinaka ating issue na gusto ko i-emphasize, talakayin bilang isang Kristiyano. Allowed ba na sa ating pagdidisiplina ay paluin natin ang ating mga anak? At ang sagot ko po ay yes. Ano po? Hindi naman po porket sa ako ay lumaking pinapalo ng aming mga magulang, ito po ay biblical din. So mamaya ibigay ko yung mga verses na yon. Kami po nung mga bata before ay lumaking may takot sa aming mga magulang, especially dun po sa aming papa. Sapagkat siya po yung disciplinarian sa pamilya, ang amin pong pag-uwi, even ako ay lalaki, merong oras yung kinakailangan uwi mo at wala kang dahilan para hindi umuwi sa oras na iyon. Then from time na yon, nare-realize ko na pinapalo lang pala kami every time na kami ay may nagagawang kasalanan. So inaalaw po ang pagpapalo sa Biblia, and para din po sa aking pananaw, disclaimer lamang po, ulitin ko, hindi ko po kayo tinuturuang mamalo, hindi ko rin po sinasabing kayo ay mamalo. Ito po ay aking personal experience at nais ko lamang pong ibahagi sa inyo din upang magamit ninyo bilang guide na effective po yung naging pagdisiplina sa amin, especially lalo po sa akin, sapagkat nagkaroon po ako ng pagkatakot na kami ay pinapalo sa tamang paraan kapag kami ay nakakagawa ng mali o may mga bagay na hindi nagagawa ng tama, kami po ay dinidisiplina. Pero ulitin ko, sa mga bagay lamang na mali, kapag ikaw naman ay namalo o pinalo ng walang dahilan, o kung gusto mo lang dahil uminit ang ulo mo dahil nagalit ka, ito po ay hindi na batay sa Biblia. Ito po ay hindi na batay doon sa sinasabi ng ating Panginoon o binigay sa ating bilin, sapagkat ito na po yung mga verses na babanggitin ko. Baka akala po ninyo ay galing lamang sa akin yung insight na yun. Hindi po, sapagkat ang bawat sinasambit natin, bawat sinasabi natin ay galing lahat sa salita po ng Panginoon. Sabi niya doon sa Kawikaan chapter 22 verse 15, likas sa bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila'y matututo. So napakasarap pong basahin na ang magulang ay may karapatan upang disiplinahin at upang paluin ang kanilang mga anak. Sabi doon, ulitin ko po sa Kawikaan chapter 22 verse 15, likas sa bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila ay matututo. So isa pa pong verse ibibigay ko sa inyo, nasa Kawikaan din po siya, Kawikaan chapter 23 verses 13 hanggang 14. Sabi po dito, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Hindi niya ikamamatay ang wastong pagpalo. Sabi doon, manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Ulitin ko po, sabi doon, Kawikaan chapter 23 verses 13 hanggang 14, disiplinahin mo ang bata. Ang wasto, sabi po doon, wasto meaning nasa ayos. Hindi po basta-basta lang, nagalit ka, paluin ko nga to, mainit ang ulo ko ngayon, bad trip ako, paluin ko nga to, hindi po. Sabi doon, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay, manapay, ililigtas mo ang kanyang buhay. Sa generation po ngayon, sabi ko nga before, titigan ka lamang nung magulang mo. Naalala ko po yung kwento ng aking magulang, ng mga magulang, titigan ka lamang before daw noon sila, nung araw, ng kanilang mga nanay o tatay, sila ay nanginginig na sa takot. Kasi once na tumingin sa kanila ng masama sa harapan ng ibang tao, habang sila nasa ibang tao, alam na nila ibig sabihin nun, pag uwi nila, sila ay may latay o sila ay may palo.
Pero naalala ko sa generation namin, sa 90s po, yung mga batang 90s, sa generation po ng 90s, hindi na po sapat yung titig. Ano? Lumuwa man yung mata mo katititig sa bata. Ano? So yung sinasabi sa amin ng aming mga magulang, lumuwa man yung mata mo katititig sa mga generation natin, ng 90s generation namin, hindi na po tatawanan ka pa ng bata o hindi na ino-honor ng bata yung pagtitig, ano? So kami po ay medyo doon na pumasok sa generation ng bulyaw, ano? So kailangan hiyawan ka muna, sigawan ka muna, kailangan ay ikaw ay makarinig ng mala-armalite na pagdisiplina, no? O pag ulit-ulit ng paalala para lamang pumasok sa utak mo, ano? Pero sa generation mo ngayon, grabe na. Hindi na po pwede ang titig, hindi na rin po pwede ang siyaw, bulyaw. Sa TikTok generation mo ngayon, grabe. Ano? So, pagka pinalo mo ang bata, ikaw pa yung ipakukulong, ano? Ikaw pa yung kakasuhan ng child abuse kasi nang-aabuso ka, sasabihin na na-violate mo yung karapatan ng anak mo, di ba? So, which is nakakalungkot po. Ano? Na dapat sa ating mga Kristiyano, tayo po yung mag-lead sa disiplina sa ating mga anak. At sa atin naman, para naman sa mga anak na nakikinig at pinanonood ng video na ito, obligasyon natin sa mga magulang na tayo ay magkaroon ng respeto. At bilang isang Kristiyano, dapat tayo ang mag-lead at magpakita ng example sa iba upang sa gayon, ano man yung binabanggit natin, ano man yung sinasabi natin, ay isinasapamuhay natin. Ano? Sapagkat yan po ang kaibahan ng relihiyon. Ang relihiyon ay nagtuturo sa tao, nagbibigay sa tao ng mga dapat gawin, pero ang Panginoon po sa pamamagitan ng relasyon natin sa Kanya, tayo po ay hindi na namumuhay sa kung anumang batas na ibinigay po. Ano? Tayo po ay namumuhay na base sa biyaya at habag ng ating Diyos, ng ating Panginoon. No? Kaya naman dapat tayo ang maging example. Sabi nga, live by example. Ano man yung binabanggit natin, ano man yung tinuturo natin, ano man yung pinag-aaralan natin, kinakailangan na ikaw, tayo, ako, ng mga Kristiyano, yung mag-lead sa iba, sa mga hindi pa nakakakilala, upang nang sa gayon ay maipakilala natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Kung sino nga ba si Jesus, paanong binago ni Jesus ang ating buhay, paanong inayos ng Diyos ang ating buhay mula sa kadiliman, tayo din po naman ay napunta sa liwanag. So isa po ito sa mga obligasyon natin bilang Kristiyano, na i-restore natin at i-preserve ang TikTok generation na ito. Ano po? So, ang TikTok generation, ulitin ko, ay hindi tumutukoy sa lahat ng bata, sa lahat ng henerasyon na to, but ito po yung majority lamang, ano? So, hindi naman lahat. So, kaya naman, yun lamang po yung ating pag-aaralan. Kung meron po kayong insight, kung meron kayong gustong idagdag, or kung meron kayong meron kayong mga tanong, mag-comment lamang po kayo dito sa baba ng ating video. Ilagay lamang po ninyo yung comment, then pwede ko pong sagutin sa comment, or pwedeng i-private message ko po kayo, or po pwedeng ipag-usapan natin sa susunod kong video. So, siguro yun na lamang po. Tatapusin ko na po yung ating usapan sa araw na ito. Ako po lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share, at sa mga sumusuporta po sa ating sinisimulan. Ano? So, muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay magsilbing biyaya sa lahat, tayo po ay magsilbing pagpapala sa bawat isa. Tayo pong mga Kristiyano ang magpakita ng pagmamahal ng Panginoon at ipadama po natin sa ating kapwa. So muli po, mabuhay tayong lahat, and God bless us all. Paalam.